Wala pa namang confirmed statement galing sa kampo ni Bea Alonzo, ngunit marami na ang lumabas na balita patungkol di umano sa prenup agreement na ito. Ayon pa sa report, ay handa na sana ang lahat para sa wedding of the year ni Bea at Vincent na gaganapin sa Spain ngayong May 26. Nakabili na din daw ng plane tickets ang mga guest at ang iba dito ay bumili na din ng gowns nila para sa nasabing bonggang kasalan. Ngunit laking gulat daw ng mga guests nang biglang magkaroon ng announcement na postpone na muna ang wedding at to be announced pa kung kailan ito matutuloy. Ang dahilan di umano nito ay biglaang pag-revise ng pamilyang ko sa prenuptial agreement na nakatakdang pirmahan ni Bea at Vincent ko. Isa sa mga nadagdag di umano sa nasabing prenuptial agreement ay bawal daw magtaas ng boses o sumigaw kapag nagkaroon ng pag-aaway sina Bea Alonzo at Vincent ko. Dagdag pa dito ay kinakailangan daw no pumayag ni Bea Alonzo na tumira kasama ng kanyang mga in-laws kapag ikinasal na sila ni Vincent. Isa din daw sa mamibigat na nabago at nadagdag sa prenup na ikinagulat di umano ng partido ni Bea Alonzo ay ang patungkol sa magiging custody ng anak nila ni Vincent kung sakaling dumating daw ang araw na kailangan nilang maghiwalay. Kahit nasa noong rason ng hiwalayan ay mapupunta daw automatic ang bata sa pamilyang ko. Ibig sabihin nito ay kahit magloko pa si Vincent ko in the future at magdesisyon si Bea na iwanan ito ay hindi niya madadala ang mga bata dahil pumirma siya sa kasunduan na ito. Kaya naman isa ito sa mga rason kung bakit nakapagdesisyon si Bea Alonzo na huwag pirmahan at alisin ito sa nasabing prenup agreement. Maraming nanghihinayang kung sakaling hindi matuloy ang kasalan nila. Ngunit kung pipirmahan daw ito ngayon ni Bea Alonzo, ay siya ang magiging dehado dito in the future. Ito din ang maganda kay Bea Alonzo. She knows her worth at alam niyang may case siya na tumanggi kung madedehado siya sa huli. Magandang aral din ito sa mga kababaihan na hindi porket mas mayaman ang lalaking mapapangasawa mo, ay dapat pabor lahat sa kanya ang mga kondisyon ng iyong pagsasama. Malaking bagay din na may sariling pera at negosyo si Bea Alonzo at hindi siya nakadepende sa kanyang mapapangasawa. Ayon pa sa iba, ay parang life sentence di umano ang ginawa nila para sa nasabing prenup na ito. Again, lahat ito nakabase sa mga kumakalat na balita patungkol sa kontrobersyal na prenup agreement at walang kumpirmadong impormasyon galing mismo sa kampo ni Bea Alonzo at Vincent ko. Ang tanong, kung ikaw ba si Bea Alonzo, pipirmahan mo ba ang ganitong klaseng prenup agreement? I-comment mo na yan.